Alright, welcome po sa ating episode 1 sa ating series na gagawin, ang mga mali at unethical practices ng ilang mga Filipino networkers. Ready ka na? Ito yung episode 1. Puro recruit, walang value. Isa ito sa pinaka-common at maling ginagawa ng mga ilang network marketers. Hindi ko sinasabing lahat Yung recruit agad bago magbigay ng value. Kunting usap pa lang, presentation agad, invite agad, pilitan agad. Pero tingnan mo to, hindi lahat ng tao gusto mag-join. Tandaan mo yan, hindi lahat ready sa business. At hindi porket tumanggi sila, ay negative na kagad sila. Ang problema, kapag puro recruit lang ang focus mo at walang value na binibigay, ito yung magiging resulta. Una, nawawala ang tiwala ng tao sa'yo. Nagmumukhang desperado ka at nagmamakaawa ka. At dito nasisira ang image ng industriya. Pansinin mo to, marahil na experience mo to. Maging ako, na-experience ko to. May biglang magsisend sa'yo ng complan, no? Kahit hindi ka naman niya kilala. Tapos yun bang tinuturo ng maraming uplines na every 3 feet is your prospect? Mali po yun. At may tinuturo din yung iba na lahat daw ng tao ay prospect mo. Mali din po yun. Kasi bakit? Hindi lahat ng tao para sa networking. At hindi lahat ng tao kailangan ang produkto mo. May tamang strategy dyan at tamang tao na magjo-join sa business mo. At may mga tamang tao na kailangan ang produkto mo. Kaya hindi lahat magjo-join sa business mo. Tingnan mo, kapag ginawa mo yan, ang nangyayari, instead na makipag-usap sila sa'yo, anong ginagawa? Binablock ka. Tama? Yung dati namang kaibigan mo na nakikipag-usap sa'yo, anong nangyayari? Kapag nag-share ka kaagad ng complan, nag-share ka kaagad ng negosyo mo na wala ka namang binibuild na rapport or relationship, ang nangyayari, sinisinzone ka lang. At ang masaklap, dati naman nakikipag-usap sa'yo, hindi na lang sinzone ang nangyayari, hindi na binabasa ang message mo. Kasi alam nila, nabebentahan mo sila at i-invitein mo sila sa networking business mo. Okay? Mali yan, kapatid. Pero alam mo kung ano yung totoong successful na networkers? Una, marunong mag-build ng relationships. Alright? Nagbibigay muna ng value. Nag-i-educate muna. Tumutulong muna bago magbenta. Tandaan mo to, people don't join because of the pressure. People join because of trust. Yan yon. And I hope may natutunan ka sa episode na to. At sa susunod na episode, pag-usapan naman natin ang fake lifestyle para lang makarecruit. At bakit isa ito sa pinaka-dangerous na ginagawa ng ilang mga tao sa industriya. Abangan mo yan. Malamang maraming makakarelate dito. Coach Santi here, and see you at the top.